Marami po sa atin ang matagal nang nagmimina ng Picoin gamit lang ang ating mga smartphones. Umaasang balang araw ay magkakaroon ito ng tunay na halaga sa market. Pero bago pa man tuluyang mag-launch sa mainnet ngayong February 20, 2025, isa pong malaking balita ang gumulat sa mga Pi Network users. At ito po ang paglalagay ng trading restrictions sa ilang bansa, kabilang na po ang China. Yan, ayon po sa crypto exchange na OKX, ang Pi Network mismo ang nagbigay ng direktiba na i-adapt ang isolated listing method na nangangahulugan na may ilang rehiyon o bansa na hindi po makakagamit ng kanilang platform para sa Picoin trading. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy na may interes dito sa Picoin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang isolated listing method? Ayan, bago po natin himayin ang epekto nito, alamin po muna natin kung ano po ang tinatawag na isolated listing method. Sa madaling salita, ito po ay isang paraan ng pag-trade ng isang cryptocurrency ng may limitasyon. Ibig sabihin ay hindi lahat ng users ay makakagamit po ng exchange para bumili o magbenta ng Picoin. Ayon po sa OKX, hindi pa sigurado kung aling mga bansa ang maapektuhan, pero inaasahan na kasama rito ang mainland China. Sa ganitong paraan, ang liquidity o kakayahang mag-trade ng Picoin sa market ay maaari pong maapektuhan dahil hindi lahat ng miners ay makakagamit ng kanilang mga naipong Picoins. Ngayon ay bakit po ipinagbabawal ang trading ng Picoin sa ilang bansa? Isa sa mga dahilan ng restriction na ito ay ang mga regulatory issues na maaari pong kaharapin ng Pi Network sa iba't ibang bansa. Alam naman natin na sa China, mahigpit ang batas pagdating po sa cryptocurrencies. Kaya hindi na nakakagulat kung kabilang sila sa mga maaring maapektuhan ng restrictions na ito. Ngunit may mga nagsasabi rin na baka may mas malalim pang dahilan. Maraming crypto analysts at traders ang nagtatanong kung bakit kailangan pang magkaroon ng ganitong limitasyon kung talagang legit at stable ang Pi Network. May ilang nagsasabi na baka ito ay isang red flag o babala na ang project ay hindi pa ganap na handa para sa open trading. Ayan. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng Pi Network tungkol dito? Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Pi Network tungkol sa aligasyon ng OKX. Dahil dito ay mas lalo pang lumalakas ang mga espekulasyon na baka hindi pa talaga handa ang project para sa tunay na crypto market. Bukod pa dito, marami ng crypto traders at analysts ang nagdududa sa tunay na intensyon ng Pi Network. Ayon po sa isang kilalang crypto commentator na may handle na FOMO Hunter, ang isolated listing mode ay isang malaking senyales na maaring hindi maging maganda ang liquidity ng Picoin kapag nagsimula na itong matrade. Kung totoo ito, maaring mahirapan ang mga nagmina ng Picoin na gawing pera ang kanilang matagal ng pinaghirapan. Ayan. Ngayon bakit po maraming tao ang nag-aalalang scam ang Pi Network? Sa nakalipas po na ilang taon, maraming beses nang napulaan ang Pi Network dahil sa kakulangan ng transparency o malinaw na impormasyon tungkol sa kanilang project. Maraming nag-aabang sa KYC or Know Your Customer Verification ng network, ngunit napakarami pa rin ang hindi nakakapag-verify ng kanilang accounts, dahilan upang hindi nila ma-withdraw o maipalit ang kanilang Picoins sa totoong pera. Bukod pa rito, ayon po sa CEO ng Bybit, isa sa pinakamalaking crypto exchanges sa mundo, wala silang balak na i-list ang Picoin sa kanilang platform. At ang rason ay ayon sa kanila ay masyadong maraming tanong na hindi sinasagot ng Pi Network, kaya hindi po nila itinuturing na isang stable o maaasahang cryptocurrency. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalong-lalo na sa mga may interest dito kay Picoin. Dahil maraming Pinoy ang matagal na pong nagmimina ng Picoin, natural lang na magkaroon tayo ng tanong, may halaga pa ba ang Picoin na naipon natin?
Ayan. Sa ngayon ay kung hindi sakop ng trading restrictions ang Pilipinas, maaaring magamit natin ang OKX o ibang exchanges para i-trade ang Picoin. Pero kung mababawasan ang market access ng Picoin, maaaring bumaba ang demand nito. At kapag bumaba ang demand, malaki ang posibilidad na bumaba rin ang presyo nito. Ibig sabihin, kahit may hawak tayong Picoins, kung hindi natin ito maipapalit sa tunay na pera o hindi mataas ang halaga nito sa market, para lang itong isang digital asset na walang tunay na silbi. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa puntong ito, mahalaga pong maging mapanuri at maingat tayo sa ating mga investments. Ang Pi Network ay matagal ng kontrobersyal at ang bagong trading restrictions ay isang malaking hamon para sa kanilang credibility. Kung ikaw po ay isang Pi Network miner, ang pinakamagandang gawin ngayon ay maghintay ng malinaw na announcement mula sa Pi Network mismo. Huwag pong basta-basta maniwala sa hype at siguruhing nauunawaan mo ang mga panganib bago ka po mag-invest ng oras o pera sa anumang cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.